Pagkasira ng ilang flood control projects sa rehiyon, bunsod umano ng nagdaang kalamidad ayon sa DPWH1. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Ilang proyekto ng gobyerno ang naapektuhan sa pananalasa ng habagat at sunod-sunod na bagyo noong nakaraang buwan, kabilang ang mga kalsada, tulay at mga flood control project. 78 flood control project sa Region 1 ang naapektuhan ng kalamidad. Nasirang ilang bahagi ng mga proyekto, gaya ng flood control project na ito sa Barangay Santa Rita East, Aringay, La Union, kung saan bumigay ang bahagi ng dike. Nagtatakang ilang residente dahil kung tutuusin, hindi pa tapos ang konstruksyon ng dike pero nasira na. Kung kwali talaga, hindi magigiba. Yung mga batong matitibay na talagang akwan, nandyan pero inalis nila. Pag malakas yung tubig, talagang Pero giit ng DPWH Region 1, walang substandard na proyekto sa rehiyon. Ang pagkasira ng ilang flood control project ay bunsod ng hagupit ng kalamidad. Sa dami ng binagyo ng dumating dito sa ating signal number 5, Egay. Signal number 4, Emo. Hindi na iwasan din, siyempre, nagkaka-damage. Pero just the same, sinabi ko, basta nagka-damage, inusulatan namin ng contractor to redo. To redo the project kasi may warranty period na. May warranty tayong pinag-uusapan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang repair o rehabilitation sa mga nasirang flood control project dito sa Region 1 matapos manalasa ang sunod-sunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat. Ayon sa DPWH, walang problema sa budget dahil pasok pa sa 5-year warranty ang mga proyekto. Kaugnay naman sa issue ng umano'y korupsyon sa mga flood control project sa bansa, tiniyak ng DPWH Region 1 na walang mga ghost project sa rehiyon. Very sure kami dito sa amin na wala kaming ghost project dito kasi yung lahat ng ginagawa namin sa regional office, ina-accept naman din ng district engineer. Lahat ng mga completed at ongoing flood control projects sa rehiyon ay namomonitor at personal na napupuntahan ng mismong direktor ng DPWH. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.